Sa wakas mga kahugot, sa awa ng Diyos at sa inyong unang sawang suporta, itong ating channel na ito, Kahugot TV, ay muling nabuhay. Muling nabigyan ng pagkakataong maere matapos masuspend ng ilang buwan. At bilang unang handog sa muli nitong pagkabuhay ay ang napakaganda at punong-puno ng inspirasyon na kwento ng kahugot nating si Alex ng Solana, Cagayan, pero ngayon ay nasa ibang bansa. Damhin at pakinggan ang kanyang mga karanasan bago nito nakamit ang itinuturing niyang tagumpay. Ito ang hatid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Hello po, ako po si Alex, turning 32 this year. Ako ay tumira sa pinakadulong barangay ng Northern Solana, Cagayan. Minsan tinatawag itong Solana Wood kasi may nakapag-isip siguro habang nababagot na maglagay ng higanteng Hollywood-style letters ng Solana sa isang burol at ito, kagaya ng Hollywood sign sa Santa Monica, Los Angeles, California, ay makikita mo rin mula sa malayo. Lalo na kung ikaw ay manggagaling sa malaking syudad ng Tugigaraw. Bahagi ng aking makulay na kabataan ng aking lolo Pasio, lolo ko sa mother's side, na kapag lasing ay akala mo siya ay kombinasyon ni Bruce Lee at Santa Claus. Si Lolo Pasio para sa akin ay isang tunay na alamat. Pwede sa kanya ang battle cry na God damn it, no read, no write. Isipin mo Kuya Bono, grade 6 ako noon, konting English lang ang alam ko. Tapos bibigyan ako ni Lolo ng parang official na dokumento at sasabihin, i-translate mo ito apo. Ito ay mahalagang papel. Sabay abot ng dokumentong mas mukhang resibo ng nawasa kaya sa dokumento ng ari-arian. Susubukan ko naman siyempre i-translate sa abot ng makakaya ko. Siyempre, gawa-gawa ko lang yung mga parte na hindi ko maintindihan kunwari na siyang madalas kong ginagawa. Pero proud na proud si Lolo lagi. Tatapikin ako sa likod at sasabihin, ang talino mo talaga apo. Balang araw makakapagtrabaho ka sa Maynila katulad ng tito mo. FYI, ang tito ko na tinutukoy niya ay factory worker sa Maynila. Pero sa pamilya namin, pag nasa Maynila ka, para ka nang nakarating sa buwan. Sige Lolo, makakarating ako sa Maynila. Walang problema. Ganoon naman ang sagot ko. Noong mga panahon na yon, ang pinakamataas na pangarap ko ay makapagtapos ng high school. Isang milestone sa pamilya namin kung saan karamihan ay hanggang elementarya lang. Pero ang maaaring hadlang, kahirapan. Mahirap kami, pero si tatang ko, kayang gawin ang isang pack ng Payless noodles ay pagkain naming lahat. Para bang may magic, kami mga tatlong anak na puro lalaki ang kakain ng noodles habang sila tatang at nanang sabaw lang. At oo, mahilig akong mangisda. Gamit ang sarili kong gawa-gawang pamingwit, bamboo stick na may nylon string. Pakiramdam ko ay parang master survivor ako. Siyempre may mga pagkakataong konti at kung minsan ay marami akong nahuhuling isda. Pero hey, victory is victory. Kagaya ng kung nasaan na ako ngayon, na maituturing ng victory ng isang humble na taong kagaya ko. Narito na po ako sa ibang bansa at nagtatrabaho bilang guro.
Pero balikan lang ulit natin ang ibang bahagi ng aking kabataan, yung mga panahong ramdam ko yung sobrang kahirapan na dinaranas ng pamilya ko. Halos lahat ng aming inaani ay pambayad lang ng utang na ibibenta din namin ang aming ilang lupain kapag wala na kaming makain gawa ng mga unos na siyang sumisira sa aming mga pananim, kagaya ng tagtuyot, bagyo o di kaya naman baha. Noon nabuo ang munting pangarap sa akin. Hindi lang ako magtatapos ng high school kundi gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makapagtapos ng kolehiyo. Magpo-focus ako ng mabuti sa aking pag-aaral at iiwas sa kahit anumang distraction. Siguro meron na diyang nag-react ng gaba, iiwas sa distraction. Totoo po. Sa edad kong yun noon ay mahirap umiwas sa distraction. At sa parte ko, si Ella ang aking naging unang distraction. Second year high school ako noon. Grabe si Ella, para siyang magnet ng atensyon. Para bang kaya niyang patigilin ng traffic. Sa amin, traffic ng Kalabaw. Galing po siya sa Maynila, kaya alam mo na, city clothes, maputi, at ang lakas ng confidence, parang may sariling spotlight sa buhay. Una ko siyang nakita noong group practice namin para sa school play. Ayun na, lahat ng lalaki napatingin kay Ella. Nagbabakasyon lang siya noon sa probinsya gawa ng sa Maynila siya nag-aaral. Weekend noon at sa bahay ng classmate namin na pinsan ni Ella kami nag-practice. Medyo marami kami noon, pero ito ang twist. Napansin niya ako. At di nagtagal, nalaman ko mula sa pinsan niya na classmate ko na may gusto sa akin si Ella. At ayon, eventually, naging kami na nga. Unang halik namin, naku, awkward pero masaya. Doon sa ikalawang palapag ng bahay nila, parang eksena sa pelikula na hindi alam nung lalaki ang gagawin niya. Alam kong may karanasan na si Ella based doon sa way ng paghalik niya sa akin. Halos lips lang niya ang gumagalaw gawa ng di ko talaga alam kung anong gagawin eh. It was my first kiss and napaka-magical yung time na yon. Para bang tumigil ang oras habang lasap ko ang halik ni Ella. Pagkalipas ng ilang buwan, lumipat si Ella sa school namin. At wow, biglang celebrity siya. May isang kaibigan ako, si Mr. Pogi na nanligaw din sa kanya. At ayun, iniwan ako ni Ella para kay Mr. Pogi. Sakit. Pero sige lang, balik ako sa pamimingwit ko at sa palayan syempre. Pero hindi ako nagpatalo sa heartbreak. Nagtapos ako ng high school with honors at sa aking pamilya, parang nanalo na ako ng jackpot. Kaya lang, walang budget na pang-college dahilan para balik ako sa bukid. Isang araw, habang nag-aararo kami ng tatay sa ilalim ng tirik na araw, hindi ko napigilan ng magsentimiento. Tang, sabi ko, tagaktak ang pawis. Nagtapos ako ng may honors, pero nandito naman ako sa bukid. Ganito na lang ba talaga? Tumingin sa akin si tatay, may lungkot sa mga mata at ang sabi, pasensya ka na anak, wala tayong pera. Sa utak ko noon, Kuya Bono, ayoko na. Gusto ko ng pagbabago. Pero heto ang nakakatawa. Kahit ganon, mahal ko pa rin ang lupa. Ang trabaho, ang amoy ng basang lupa. It's weird siguro, pero nababaho.
nababanguhan ako sa amoy ng lupang nabubungkal. Pero gayon pa man, kailangan kong umalis. Kahugot nagpunta ako sa Apari. Nagtrabaho bilang car wash boy at kalaunan ay naging tindero ng sapatos. Doon ko na rin nakilala si Erin. Isa siyang working student. Nakakabighani siya sa paningin ko, yung ngiti, buhok, at paraan ng paglalakad niya sa tindahan ng sapatos ay parang siya yung may-ari. Isang araw may bumili ng sapatos na binata at tinanong ako kung ano daw ang pangalan ng kasama ko sabay turo kay Erin. Nakiusap pa ang lalaking yun na kunin ko daw ang number ni Erin. Spoiler alert, nakuha ko nga ang number ni Erin pero para sa akin. Hindi ko ibinigay sa customer. Dahil all I know is yung sapatos lang ang dapat niyang iuwi. Hindi yung posibilidad na makakaharang pa siya sa goal ko kay Erin. Ang love story namin ni Erin, nako, mabilis pero matamis. Parang ensaymada. Kaya lang ay mabilis ding natapos. Umalis ako ng Apari at si Erin, bago pa ako makapagpaalam, hiwalay na kami. Dumaan pa ang mga curveballs ng buhay. Napadpad ako ulit sa Tuguegarao City. This time, repacking at delivery ng bagoong sa mga stores at groceries ang trabaho ko. Isang araw, habang bitbit ko ang 2 box ng bagoong para i-deliver sa isang tindahan, yung mga bagoong na nakabote, nabasag. Boom! Bagoong party. Sino pang dumaan noon? Siyempre 2 dating kaklase ko, naka-uniforme ng pang-university. Grabe, nakita nila ako. Nakalubog sa bagoong pero tumawa na lang ako. Ano pa bang magagawa ko? Ganyan talaga ang buhay. At doon ko naisip, tama na ang bagoong life. Ipinangako ko sa sarili ko, mag-aaral ako sa kolehiyo kahit anong mangyari. Ang twist, yung dati kong high school teacher na kaibigan ng amo ko, nalaman kung saan ako nagtatrabaho at inalok ako ng scholarship at pag-aaralin ako sa isang public university basta't magtatrabaho ako sa bahay nila. So by this time, I guess, nakikinikinita nyo na matapos ako maging farm boy, car wash boy, sapatos boy at bagoong boy, house boy naman. Tama kayo pero kulang. Hindi lang ako naging houseboy kundi baboy boy din. Abril noon at kasabay ng init ng tag-araw ang amoy ng pataba ng baboy. Isang kombinasyon ng amoy na hindi ko basta makakalimutan. Nakaharap ako sa isang 2 palapag na bahay na magiging tahanan ko sa mga susunod na buwan. Bahay ng aking dating teacher/amo pero sa likod nito ay may babuyan kung saan naroon ang kulungan ng 3 inahing baboy at 6 pang baboy na naghihintay na lang ng tamang oras para gawing lechon. Sa tabi nito naroon ng isang malawak na taniman ng kamote at mais na tila ba nagpapatawa habang sumasabay sa ihip ng hangin. Ang routine ko, tawagin na lang natin itong pagsubok sa pasensya. Gising ng alas 4 ng madaling araw, magluluto ng kanin, maglilinis ng dumi ng baboy, paliliguan sila na parang may prom silang pupuntahan, at mag-igib mula sa poso na parang isang tagapadala ng tubig mula sa panahon ng medieval. May hukay ako sa likod ng bahay para sa lahat ng dumi ng baboy. Magwawali sa paligid, ipapastol ang 2 kambing, pakakainin ng mga manok at mga aso, mag-igib ng tubig at dadalhin ito sa banyo, pupunuin ang 2 drum ng tubig, at magtatanim din ng kamote. Napakagarang setup. Diba? Alas 7 ng umaga, basang-basa na ako ng pawis, amoy dumi ng baboy pa, at nag-iisip kung tama ba itong desisyon ko sa buhay.
Pero alam nyo, may pangarap ako, ang makapagtapos ng pag-aaral. Ilang linggo ang lumipas at sa wakas na pag-enroll na nga ako. Pagpasok ko sa gate ng universidad, parang nasa pelikula ako. Slow motion ang lahat. At may soundtrack pa akong naririnig sa utak ko, parang Eye of the Tiger. Bachelor of Secondary Education ang pinili ko. Puno ng pag-asa para sa hinaharap. Kaya lang ay hindi natuwa ang boss ko. Gusto niyang makakuha ko ng block schedule, umaga lang o hapon ang klase, para sa ganun ay makapagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa bahay nila. Malayo din kasi ang university sa bahay nila at aabot sa 20 minutes ang biyahe ng tricycle. Sinubukan ko pero iba ang trip ng registrar. Noong malaman ng boss ko na nabigo akong makakuha ng block schedule, yung tingin niya sa akin parang wilted na taniman ng mais at kamote sa labas. Ngayon, heto ang exciting part. Isang gabi, 2 araw bago magsimula ang klase, nagkaroon ng malupit na away si boss at ang asawa niya. Telenovela level. Sigawan sila na parang may popcorn na ako at nakaluklok sa malambot na reclining chair ng sinihan. Nag-aaway sila sa Itawis dialect. Habang ako, isang Ilocano, parang naglalaro lang ng charades, nag-aabang ng kung anong mauunawaan ko sa bungangaan nila. Then bigla na lang, bam! Naging Incredible Hulk ang asawa ni boss. Nagtatapon ng mga bato sa pintuan ng CR kung saan nagtatago si boss. Imagine nyo na lang yung tunog, metal na sinasalpok ng bato, parang percussion concert gone wrong. Naririnig ko si boss na sumisigaw sa loob, bawat tama ng bato ay napakalakas. At ano ang dahilan ng away nila? Eto na, ako pala. Ganito yun mga kahugot. Takot daw si Sir na baka ligawan ko ang adopted daughter nila. Yep, tama ang narinig nyo. Akala niya may balak akong manligaw sa anak nila. Spoiler alert, wala. Ang gusto ko lang noon ay diploma, hindi bride. Kinabukasan, ipinakita ni boss ang listahan ng bawat sentimo na ginastos ko. Binigyan niya ako ng 1,000 pesos para sa 2 buwang trabaho ko. Ginalingan nila. Umalis ako sa bahay nila ng may halong kaba na parang si Dora pero amoy baboy at may pangarap na muntik ng maglaho. Pagdating ko sa aming bahay sa Solana, heto na ang classic heart-to-heart talk with my parents. Nag-usap sila, seryoso. Ang nanay ko, laging naniniwala sa akin. Ang sabi kay Tatang, alam mo naman ang anak natin, determinadong mag-aral yan. Nakapaglimas nga ng dumi ng baboy at nagtrabaho sa teacher niya para makapag-aral sana. Si Tatay may bigat sa mga balikat, napapailing pero sa huli nagkaplano rin sila. Makakapag-aral ako and this time, baboy free na. Ang unang araw ko sa klase, electric. Hindi kuryente pero sobrang saya. Mga estudyanteng galing sa iba't ibang lugar, puno ng ambisyon at gutom sa karunungan. Habang paikot ang mga mata ko sa klase, nakita ko siya. Si Joyce.
Tahimik sa isang sulok, parang leading lady sa isang rom-com. Makinis ang kutis, magandang hugis ng katawan at may mga matang parang puno ng lihim. But I knew then, hindi ako naroon para sa romance. Hindi pa, at least. Kaya lang isang araw habang naghihintay kami sa teacher, naisip ko, bakit hindi? So lumapit ako kay Joyce gamit ang pinakamakinis kong linya. Hi, bala kong pumunta sa library kasi wala pa si ma'am. Pwede mo ba akong text pag dumating na si ma'am? Tumingala sa akin si Joyce. Deadpan, sabay sabi, ay wala akong number mo. Jackpot! Binigyan ko siya ng papel na may nakasulat na number ko. Kunwaring hindi ko yan pre-practice ng 10 beses. At ilang minuto lang na pagtutunga nga sa library, may text akong natanggap. Andito na si ma'am. At ganun lang, nakuha ko ang number niya. Mission accomplished. Ang sumunod na eksena, nasa park kami at doon nagkabistuhan. Crush kita, sabi ko. Crush din kita, sagot niya. And boom, kami na. May pakis pa kami sa tricycle pa uwi. Romantic na, budget-friendly pa. Mabilis ang takbo ng relasyon namin ni Joyce. Stolen moments sa pagitan ng mga klase, pagtambay sa boarding house niya, at drama na parang sinulat para sa teen soap opera. Uy, naalala niyo ba yung pangako ko sa sarili ko noon na mag-aaral akong mabuti at dapat walang distractions? Kalimutan niyo na yon. Pagdating ng second semester, magkaibang section na kami ni Joyce gawa ng magkaiba kami ng kinuhang major. Physical science ako samantalang siya ay English, pero nandun pa rin yung spark hanggang sa dumating ang mga hindi inaasahang palakid sa buhay. Nagkakausap pa rin naman kami paminsan-minsan kahit hindi na tulad ng dati. Alam mo naman kung paano ang buhay, busy sa schedule, mga bagong prioridad at lahat ng yon. Pero sa tuwing may oras siya, kasama ko siya. Pinaparamdam niya sa akin na special ako sa mga paraang hindi maipapaliwanag. Nilalabhan pa nga niya minsan ng mga damit ko, kaya feeling ko talaga para akong nanalo sa lottery ng pag-ibig. Pero huwag niyong isipin na puno ng saya at ligaya lang. Noon, hindi ito patas sa kanya. Sobra akong abala sa pag-aaral, laging may hawak na babasahin, mga gabing kulang sa tulog, at lahat ng mga palatanda ng isang nerd na subsub sa pag-aaral. Pero may isang bagay na hindi ko maiwasan. Isang bagay na patuloy na kumakagat sa akin, nakatago ito at kumukurot sa aking puso. Tuwing uuwi ako sa tahanan ng mga magulang ko, makikita kong nakaupo ang parents ko. May mga mukha na puno ng pag-aalala. Ang kanilang mukha na pagod mula sa taon ng paghihirap ay tila may kwento ng pinansyal na pagkikibaka. Ang tensyon sa hangin ay parang may bigat na sarili nito. Alam kong iniisip nila kung saan kukunin ng susunod na piso para sa allowance ko. Ang nanay ko, isang mandirigma sa sarili niyang paraan, ay pumapalibot sa pangungutang para lang makaraos ako. Wala kasing regular o monthly income si tatay at sa bukid lang kami umaasa. Tinitingnan ko sila at nararamdaman ko ang matinding kahirapan. Sinasakripisyo nila ang lahat para mapanatili akong afloat. Habang ako naman ay nalulunod sa mga pressures ng mga exam at overdue assignments. Parang nabubuhay ako sa dalawang mundo. Isa kung saan ako ay estudyante na may mga pangarap at isa kung saan ako'y anak na unti-unting nagiging pabigat. Pero ang struggle na yon ay naging determinasyon. Hindi ko hahayaang mapariwara ang mga sakripisyo nila. Kaya naman, nang isa sa mga professor ko, isang mabait na kaluluwa na nagbebenta ng prutas sa school ay nag-alok sa akin ng trabaho. Sinunggaban ko naman ito na parang lifeline. Nandyan ako
nagbebenta ng prutas sa mga teachers at faculty staffs ng school. May mga tumatawa at nagbibiro tungkol dito. Future scientist by day, fruit vendor by noon, biro nila. Taking po kasi ako ng Bachelor of Secondary Education major in Physical Science. At natatawa ako sa kanila. Kasi ano pong magagawa ko? Konti lang ang kita pero ito ang nagpapatuloy sa akin. Ang mga katapusan ng linggo ay ang aking pagtakas mula sa kabaliwan ng academics. Ginugugol ko ang mga ito sa trabaho sa bahay ng aking profesor. Naglilinis, nagtatanim ng kamote sa bakuran na parang nag-audition para sa gardening competition. At sa kakaibang sandaling mga ito na pagbubunot ng mga damo, nakahanap ako ng kakaibang kapayapaan. Pagdating ng sem break, enrollment time, dapat ay madali lang, tulad ng dati, pero biglang bam! Naglagay ang buhay ng curveball. Nalaman ni Joyce, ang girlfriend ko noon, na ang buong student file niya ay misteryosong nawala sa system ng paaralan. Poof! Nawala. Para bang hindi ito umiral. Dumulog kami mula sa isang opisina ng paaralan patungo sa isa pa na halos nagmamakaawa na ayusin ang glitch sa matrix. May mga sinabi din ng mga professors namin na pwede namin gawin pero in the end, hindi na-recover ang file ni Joyce. Hanggang sa nawala na ang pag-asa at kalaunan ay tumigil na si Joyce sa pag-aaral. Naghanap na lang siya ng trabaho sa kanila at ang aming komunikasyon ay naging malayo na echo. Sinubukan naming hawakan pero parang humahawak ng buhangin na unti-unting dumadaloy sa pagitan ng aming mga daliri. At sa huli, naghiwalay kami. Siya ang unang babae na tunay kong minahal at ang pagbitaw niya ay parang pagpunit ng isang bahagi ng aking sarili. Pero kailangan kong magpatuloy. Sabi nga nila, ang buhay ay hindi naghihintay sa sino man. Hindi huminto ang bagyo. Nang akala ko ay natagpuan ko na ang aking ritmo, biglang nawala ang carpet mula sa ilalim ng pamilya ko. Isang serye ng mga nakasisirang bagyo at baha ang sumira sa aming mga pananim. Para bang may personal na galit ang ina ng kalikasan sa amin. Ang aming tanim na palay at mais, ang aming lifeline ay nawasak. Ang mga magulang ko sa kabila ng kanilang pinagdaraanan ay nag-isip na pahintuin muna ako sa aking pag-aaral. Hindi na kasi nila kayang tustusan ito. Naalala ko ang pakiramdam na parang ang mga pangarap kong tinutukoy sa mga taon ay unti-unting bumubuwal sa harapan ko. At saka sa sandaling iniisip kong wala ng pag-asa, doon gumawa ng aksyon ang nakababatang kapatid kong si Benji. Si Benji, mga kahugot, ang tahimik na bayani. Nakahanap siya ng trabaho sa isang grocery store sa Don Domingo Market. Kumikita ng sapat para ipadala sa akin ng pera para sa pag-aaral ko. Utang ko kay Benji ang lahat. Hindi siya nagreklamo. Hindi humingi ng kahit anong kapalit. Tahimik lang siyang naging lifeline ko, ang aking personal na superhero. Niligtas niya ako mula sa pagsuko sa mga pangarap ko at hanggang ngayon, tinitingnan ko siya ng may paghanga at pasasalamat. Nagtapos ako noong 2015 laban sa lahat ng odds at pagsubok. Noong araw ng graduation ko, ang pamilya ko, mga magulang, kapatid at ilang kamag-anak ay dumating para ipagdiwang ang aking pagtatapos. Ang kanilang pride ay kitang-kita, lalo na habang ako ay umaakyat sa entablado. Pero may kakaibang nararamdaman na humahatak sa akin. Isang hindi nasabi na pakiramdam na ang sandaling ito, kahit gaano kasaya, ay hindi ang katapusan ng mga pagsubok. Ito
ay simula ng isang bagay. Pagkatapos ng graduation, nagpasya akong lumayo mula sa probinsya ko. Umaasang makahanap ng mga oportunidad sa pagtuturo sa ibang lugar. Napadpad ako sa bayan ng Cavite kung saan natanggap bilang science teacher sa isang pribadong paaralan. At doon ay nakilala ko si Jonalyn. Hindi siya ang flashy na tipo. Ang kanyang simplisidad ang nagpatingkad sa kanya. Morena na may tahimik na kariktan. May paraan siya ng pagpaparamdam sa iyo na ikaw lamang ang tao sa silid kapag siya'y nagsasalita sa iyo. At habang mas marami kaming oras na magkasama, napagtanto kong hindi siya tulad ng kahit sino na aking nakilala dati. Pero ang pagkamit ng kanyang puso ay hindi madali. Parang pagsubok na lutasin ang Rubik's Cube habang nakapiring. Ang kanyang itsura ay nagsasabi ng hard to get at pinanatili niya ang reputasyong yon. Naisip kong subukan ng ibang approach, kaya gumawa ako ng old school na paraan. Humingi ng permiso sa kanyang nanay para manligaw. O nag-full traditional ako. Ang kanyang nanay ay nag-alinlangan sa simula. Binigyan ako ng listahan ng mga patakaran, pero sa huli, binigyan niya ako ng green light at doon nagsimula ang atensyon ni Jonalyn sa akin. Tagumpay. Lumipas ang mga buwan at isang araw sinabi niyang oo. Cue ang mga fireworks. Ang kwento ng pag-ibig naman ay hindi isang whirlwind. Ito ay parang slow burn. At iyon ang nagpaganda sa kanya. Hindi lang siya isang girlfriend. Siya ay aking bato, lalo na nang muling magdesisyon ng buhay na magbigay ng isang curveball sa aming daraanan. Noong 2017, nag-apply ako sa isang pampublikong paaralan, isa sa mga pinakamalaking paaralan sa Cavite. Kahugot ang proseso ay parang pakikisalamuha sa isang episode ng Survivor. May mga interview, demo lessons, English proficiency test, lahat ng bagay. Tapos ira-rank kami ayon sa grade na aming nakuha. Pero pagkatapos ng ilang buwan ng paghihintay, lumabas ang pangalan ko sa Registered Qualified Applicants List. Hindi lang basta anywhere, na-rank ako bilang top 1. Talk about a plot twist. Parang nanalo sa Oscars. At muli kong nakita ang kamay ng Diyos sa lahat. Kasama ang aking bagong trabaho ay dumating ang pakiramdam ng pinansyal na katatagan at sa bakas, nakakapag-abot na ng tulong pinansyal sa magulang ko. Nagsimula akong magpadala ng sustento buwan-buwan. Pakiramdam ko noon na sarurok ako ng tagumpay. It's payback time. Ito yung stage na napakahirap. Kung saan may magandang pangyayari, mayroon ding hindi. Isang araw, recess time sa school, tumawag ang aking nanay. Naghihingalo na raw si Lolo Pasio. Mahina na at nagpapaalam na. Noong araw na yon, nakausap ko pa ang lolo ko pero garalgal at hindi na maintindihan ng boses. Lo, magpalakas ka. Magkikita pa tayo sa bakasyon. Uuwi ako dyan. Kumain ka ng marami upang ikaw ay lumakas. Narinig kong sumagot si lolo pero hindi ko maintindihan dahil garalgal nga ang boses. Ilang oras lang, pumanaw na si Lolo Pasio. Ang aking sobrang tagahanga. Napakasakit ng sandaling yon at hindi rin ako nakauwi dahil sa dami ng trabaho. Kaya nagpadala na lang ako ng pera para sa burol ng mahal kong lolo.
Lumipas sa mga araw at buwan, nagtatrabaho na rin bilang guro sa pampublikong paaralan at nagpapadala na rin ng pera sa pamilya niya ang mahal kong girlfriend. Para kaming dynamic duo sa pagbibigay ng suporta sa aming mga pamilya. Ang saya kasi pareho kami ng prinsipyo, parang partners in crime. Pero ang mission namin, magpa-happy ng pamilya, di ba? Matapos ang ilang taon na magkasama sa sobrang dami ng magandang katangian niya, napagdesisyonan ko na magpo-propose na ako. Pero syempre kailangan ko muna ng blessing ng mga magulang niya. Kaso malas ko, nasa Middle East pa ang tatay niya at isa ding OFW. Long distance challenge accepted. Tumawag ako sa tatay niya at ayun na nga, parang nasa harap ako ng isang panel ng judges. Inquisition level 100. Anong plano mo sa anak ko? Gamit ang lahat ng sense of humor at charm na meron ako, sinagot ko lahat ng tanong ng matapat at kalmado. In the end, nakahinga ako ng maluwag. Nakuha ko ang blessing. Natanong ko pa siya kung kailan siya uuwi kasi balak kong mag-propose sa harap ng parents niya. Dumating ang araw ng proposal. Nasa harap ako ng parents niya sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite. Lumuhod. Nanginginig parang tuta na naiwan sa ulan. At alam mo na, she said yes. Fast forward, kasal. Pagkatapos ng kasal, agad naming pinagplanuhan ang magka-baby. Araw-araw, parang batang excited sa Pasko, nagdadasal kami para sa magandang balita. Pero lumipas ang mga buwan at wala pa rin. Kaya naisipan naming magpatingin sa OB-GYN at baka isa sa amin ay may diferensya kasi. Pero eto ang twist. Hindi pa kami nakakarating sa doktor. Biglang lumabas si Mrs. na may pregnancy test kit sa kamay. At may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Positive. Ilang beses akong tumalon-talon sa tuwa. Hindi ko na nabilang. Kinabukasan, nagharap kami ng OB-GYN clinic na malapit. Pinag-transvaginal ultrasound si Mrs. At ang doktor, nagbitiw ng dalawang balita. Isang maganda at isang hindi masyadong maganda. Ang maganda, malakas ang tibok ng puso ng baby, healthy. Ang hindi maganda, may nakita siyang myoma sa matris ni Mrs. Kasing laki ng kamao. Sabi ng doktor, pwedeng magdulot ng komplikasyon sa paglaki ni baby. Bigla akong kinabahan, parang may nalunok akong lupa. Lumipas sa mga araw, napansin kong namumutla si Mrs. at halatang hindi siya okay. Nagkaroon pa ng dugo sa kanyang ihe. Grabe, halos tumalon ako paglabas ng bahay sa sobrang kaba. Dumiretso kami sa ospital. Feeling ko noon, ako na ang bida sa Fast and Furious, Pamilya Edition. Konti na lang ang pera namin noon, pero kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo na iniisip ang gastos. Namalagi kami sa isang private hospital. Makalipas ang 2 araw sa ospital, bumuti na ang kalagayan ng aking mahal na asawa at nakalabas na kami. Sinabihan siya ng doktor na mag-bed rest muna para sa kanya at sa baby. Sumapit ang December 2022. Napagdesisyonan naming umuwi sa Cagayan Valley para sa Pasko at mag-early leave si Mrs. Isang 13 hours na biyahe by land. Pero imbes na pasukin ng mahabang biyahe, sumakay kami ng eroplano para iwas stress kay baby at kay Mrs. Mas safe pa. After Christmas break ay ako na lang ang bumalik ng Cavite upang ipagpatuloy ang tungkulin at naiwan ang mag-ina ko sa probinsya. Sa probinsya, kumuha kami ng bagong OB-GYN, dala ang records ng clinic mula sa Cavite. Okay na sana ang lahat hanggang sa dumating ang February 10, 2023. Si Mrs. sobrang putla at hindi magandang pakiramdam. Nagmadali ang pamilya na isugod siya sa OB-GYN. Akala ng lahat ay manganganak na siya. Pero sabi ng OB-GYN,
hindi pa oras, next week pa. Nagbigay ng sangkatutak na gamot ang doktor at pinauwi sila. Kinagabihan noon, nag-video call kami ni Mrs. Nakikita ko sa mukha niya ang sakit. Grabe, parang hindi niya na kayang umupo ng maayos. Sa sobrang hirap niyang tinitiis, hindi ko alam kung paano ko siya pakakalmahin. Nakakaawang makita siyang ganito mula sa malayo. Sinabi ko sa kanya na subukan niyang matulog ng maaga. Sabay sabi, mahal na mahal kita. At doon na nagsimula ang susunod na yugto ng kwento. Sinong mag-aakala na may mas malalim pang mangyayari? Isang umaga ng Sabado, sa wakas isang araw ng pahinga. Plano ko sana mag-relax, maglalaro ng video games, magbasa ng libro, o manood ng pelikula na 3 oras ang haba. Pero syempre, ang buhay hindi magpapahinga. Tumawag si Mama. Ang balita ay parang pie na tumama sa aking mukha. Nanganak na si Mrs. Normal delivery ito. Pero ang kasiyahan ay naabutan ng dark cloud. Si Jonalyn ay nasa panganib. Sobra daw ang pagdurugo niya at yon ay hindi magandang sinyales. Kahugot, nagmadali ako mag-impake. Parang nagtatrabaho sa isang emergency evacuation drill, panic mode at guilt combo. Ang puso ko ay parang drum solo sa isang concert, sumasabay sa bawat hakbang ko patungo sa bus station sa Manila. Ang biyahe sa bus ay tila isang walang katapusang marathon. Ang isip ko ay isang bagyo ng pag-aalala. Nagpapasiklaban ng mga what if sa utak ko. Tinawagan ko ang aking ina. Ang boses ko ay parang may tremor na earthquake. Sabi ni Mama, ang ospital ay nagsabi na kailangan ni Jonalyn na may ilipat sa mas magandang pasilidad. Patuloy pa rin kanyang pagdurugo. At hindi nila matiyak na makakaligtas siya ng walang tamang pangangalaga. Dagdag pa ni Mama, kanina pa hinihintay ang ambulansya na magdadala sa kanya sa mas malaking ospital. Habang ako'y nasa bus, ang mga streetlights ay parang nagda-dance off. Tinatawanan ang sitwasyon ko. Bumulong ako ng taimtim na panalangin. Lord, bigyan mo ako ng lakas. Iligtas mo ang aking asawa at anak. Ang mga salita ay parang hollow sound effects sa background ng aking mga takot. Tila ang universe ay nagpasya na kailangan ko ng isa pang challenge. Ililipat si Jonah sa isang mas malaking ospital na matatagpuan sa rehiyon ng Car. At hindi pinayagan si Baby Zane na makasama ang kanyang mami dahil sa hospital protocols. Kailangan pang manatili si Baby at may mga procedures pang kailangan pagdaanan at higit sa lahat, obserbahan ng hospital within 24 hours. Noong araw na yon, hindi pa dumedede si Baby, kaya habang si Jonalyn ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay, ang aming anak ay naiwan sa pagamutan. Dumating ako sa probinsya ng madaling araw ng February 12. Sinundo ako ni Papa sa terminal ng bus. Nagtungo kami papuntang ospital, parang atleta na walang pahinga. Nang hawakan ko si Zane, ang aming baby, sa kauna-unahang pagkakataon, para akong humahawak sa isang piraso ng aking puso na nasa labas ng aking dibdib. Ang mga luha ng ligaya at ginhawa ay dumaloy sa aking mukha. Bumulong ako sa kanya. Hi little one, ako ang daddy mo. Tara, puntahan natin si Mami. Nailabas ko ang aming baby nung araw na yon, kasama ang aking father-in-law na nagmaneho at si Ate Arcy na nasa tabi. Naglakbay kami patungo sa ospital kung saan si Jonalyn ay transfer. Ang ospital ay isang maze ng ethereal white walls at flickering fluorescent lights. Nang makita ko si Jonalyn,
maputla at mahina. Ang puso ko noon ay parang bumagsak mula sa taas ng building. "Kumusta ka?" tanong ko. Ang boses ko ay parang nanggaling sa isang pagong na nagsasalita. Nagpakita siya ng isang mahina ngunit naglalaman ng pag-asa ng ngiti. "Ayos lang ako." Sagot niya pero hindi maitago ang kanyang panghihina. "Malalagpasan din natin to. Magdadasal tayo at magdadasal hanggang nariyan ang Diyos na handang umalalay at gumabay." Ayon sa mga doktor, kailangan ni Jonalyn ng 3 bags ng dugo. Agad ako nag-volunteer na mag-donate ng isa. Noong araw na yun ay ramdam ko pa ang puyat at pagod gawa ng ako ay galing sa mahabang biyahe pero kailangan ko mag-donate for my wife. Nung in-interview ako ng doktor, nagsinungaling ako at hindi ko sinabing galing ako sa mahabang biyahe at puyat. Nakahanap kami ng isang bag ng dugo na galing sa kooperatiba sa Claveria. Para dahil wala pang pangatlong bag, ibinigay nila kay Jonalyn ng isang reddish-brown na likido na sinabing may iron infused upang mapataas ang kanyang blood levels. Kahit na may iron infusion, nanatiling mababa ang blood count ni Jonalyn. Kwento sa akin ng isang hospital personnel, nung sinugod yung asawa mo at nasa operating room siya, lubhang humina ang asawa mo. Napakababa ng blood pressure niya gawa ng labis na pagdurugo. Hindi namin sure kung makakaligtas siya. Pero awa ng Diyos, nariyan siya, kasama mo. Lumipas sa mga araw at si Jonalyn ay nagsimulang ma-stabilize. Just when I thought the storm had passed, dumating ang isa pang alon. 4-day-old si baby noon. Isang nurse ang nag-check sa kalagayan niya at nagsabing, "May problema sa bata." "Ano po yun?" tanong ko. Ang puso ko noon ay parang nag-skipping beats na parang broken record. "Napaka-pale and yellowish ang baby nyo. Kailangan nating i-check ang jaundice." Kinailangang i-admit si Baby Saint sa ospital at kailangan naming iwan pansamantala si Mrs. sa room niya at pumila kasama si Baby at si Mama sa admitting section ng ospital kasi wala siyang record at hindi siya declared as patient. Ang pagsusuri ng doktor ay nagbigay ng nakakatakot na balita. May jaundice si Baby Saint. Kaya pala napaka-yellowish niya. Ang puso ko ay parang nabasag sa mga piraso habang pinapaliwanag ng doktor na kung walang paggamot, maaaring maapektuhan ang kanyang mga organs at utak. Ang mga luha ko noon ay bumuhos habang hawak ko ang bata na parang isang mamahaling baso na nahulog mula sa itaas. Unang pagsubok para kay Baby Saint, kinarga ko siya sa isang malawak na room at doon ay sinabihan kaming hintayin ng nurse na maglalagay ng catheter. Naghintay kami ng medyo matagal at inabutan na ng gutom ang baby ko. Iyak siya ng iyak. Noong dumating na sa wakas ang nurse, nakiusap ako na kung maaari ay dadalhin ko muna si Saint sa mami niya upang makadede. Pero ang sabi ng nurse pagkatapos na lang niyang iset up ang catheter. Noong ilabas na ng nurse ang mga gagamitin, nagulat ako sa karayom na itutusok sa mga ugat ng baby. Lubhang napakataba ang mga ito kumpara sa mga murang ugat ng 4-day-old na sanggol. Ang sabi ng nurse sa akin, "Daddy, masakit po to sa baby ha. Pakihawakan ng kanyang braso habang tinutusok ko yung karayom upang hindi ito magalaw." Tumango na lang ako, tanda ng pilit na pagsang-ayon. Noong oras na yon, umiiyak na si baby dahil sa gutom.
Pero nung iturok na ng nurse ang karayom, bumalahaw siya ng iyak. Awang-awa ako sa anak ko habang tumatagos sa mga karayom sa mura niyang katawan. Hindi ko matitigan ang kanyang mukha. Ramdam na ramdam ko ang hapdi at sakit ng anak ko at hindi ko rin napigilan ang mga luhang kanina pa gustong tumulo sa mga mata ko. Isang maagang umaga ng 4:00, naglakad ako papunta sa kantin para bumili ng mainit na tubig. Ang 5 minutong lakad ay tumagal ng 20 hanggang ako'y bumagsak sa gitna ng daan, nagngangalit sa emosyon. Parang ang pakiramdam ko ay isang malalim na lungkot na halos hindi ko kayang tiisin. Mahigit 1 taon nang nakalipas, nagmumuni-muni sa panahong yon, nakikita ko ang ibang larawan. Ang aming anak na si Briella Aseling, ngayon ay isang malusog na bata. Ang pangalan niyang Briella, nang ibig sabihin ay God is my strength, ay perpektong akma sa kanya. Isang patunay ng tibay at tapang. Parang ang bawat ngiti niya ay isang sweet na patunay ng lahat ng pinagdaraanan namin. Si Jonalyn sa kabilang banda ay nakalipat sa bagong teaching assignment from Cavite to Claveria, ang kanyang hometown. Ang buhay ay patuloy at ganon din ang paglalakbay ng aming pamilya. Naging mahirap ang financial aspect namin, lalo na nung konti ang breast milk na nailalabas ni Mrs. at kailangan na mag-formula milk ni baby. Idagdag pa ang bahay na kinuha namin sa Pag-ibig na hinuhulugan buwan-buwan. Nag-resign ako sa aking trabaho sa pampublikong paaralan para maghanap ng mas magandang oportunidad. Nakipagsapalaran at lumipad sa Vietnam kahit walang tiyak na kahihinatnan. Natanggap naman ako bilang teacher sa isang international school at kasalukuyang nagtuturo hanggang ngayon. Mahirap dito sa ibang bansa, laging mag-isa. Nakakalungkot lalo na kapag Pasko at Bagong Taon. Buti na lang at marami akong kaibigang Pinoy na nakilala, mga katrabaho. Nagpapasalamat din ako kay Tropang Jay na siyang naging kasama ko dito. Naalala ko tuloy si Kevin, ang best friend, best bro ko hanggang ngayon. 1 taon na ang lumipas at natutunan kong magbalanse ng buhay sa isang bagong bansa. Napaka-exciting ng bawat araw, parang isang bagong chapter sa isang bestseller. Patuloy pa rin ang sustento sa aking mga magulang. At ngayon, quick update sa mga ex-girlfriends ko. Si Ella, ang aking unang pag-ibig, ay isa ng ina at nagtatrabaho sa Middle East. Si Erin, ang pangalawa, ay masaya ng kasal at may sarili ng pamilya. Si Joyce ay may magandang anak at isang mabait na asawa. Parang lahat sila ay may kanya-kanyang kwento ng tagumpay. Napaka-sweet ng ending, parang fairy tale. To my Lolo Pasio, my greatest fan, Lo, adanak dito'y Vietnamen, may sanak a manursuron. Daydi arapaapta nga agturpos naklang ti high school ken makabirok ti trabaho jay Maynila. Nalagpasantan. Nakaturpos nak ti kolehiyon ken nakapagmasteral nakpay. Lo, no ayan mo man ita. Ammo ka maragsaka ka kanya nga apo kom. Ay ayatin ka unay lolo ken agyaman ak unay dagiti insurusurum kanyak. May saka nga inspirasyon ko no apay nagbaliginak. Sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, eto po ang aking mensahe sa aking lolo. Lo, nandito na ako ngayon sa Vietnam, isa na akong guro. Ang pangarap po natin noon na makapagtapos lang ako ng high school at makapagtrabaho sa Maynila, nalagpasan ko na. Nagtapos na ako ng kolehiyo at nakapagmasteral pa. Lo, kung nasaan ka man ngayon, alam kong masaya ka para sa apo mo. Mahal na mahal kita, Lolo. At lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng itinuro mo sa akin.
Isa ka sa mga inspirasyon ko kung bakit ako naging matagumpay. Sa lahat ng OFW at sa lahat na nakakaranas ng pagsubok, tandaan na bawat sakripisyo ay may katumbas na tagumpay. Ang iyong lakas, tiyaga at pagmamahal ay may malaking epekto. Huwag mawalan ng pag-asa at huwag kalimutang magsaya dahil ang bawat sakripisyo ay nagdadala sa mas maliwanag na kinabukasan. Patuloy na maniwala, patuloy na lumaban at tandaan sa bawat pagsubok, mas malakas ka kaysa sa alam mo. Ang iyong kwento ng tibay at tapang ay inspirasyon sa lahat. At ang iyong lakas ay nagliliwanag ng maliwanag. Tanggapin ang bawat sandali, yakapin ang bawat pagkakataon, at huwag kalimutan na ang iyong mga sakripisyo ay nagtutuloy sa inyo patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Alex.